Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay napapagod. Tayong lahat ay nahihirapan. Tayong lahat sa buhay ay nabibigatan. Pero pag napakahirap na ang iyong pinagdadaanan, huwag kang susuko. Magpahinga ka muna. Ang tunay na pahinga natin ay maipagkakaloob lamang ng Diyos. Sa mga napakaraming pagkakataon, nakala natin ang makakapagpalakas sa atin ay pera, pagkain, kayamanan. Aminin natin ang ating pagkakamali. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa ng Diyos para muli tayo palakasin niya sa pamamagitan ng banal na misteryo, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo, sinugo ka ni ako nga." Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalan itatawag nila sa akin, magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanila, napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng iyong ninuno, ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mo ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Hepsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng Kananeo, ng mga Heteo, ng Amoreo, ng mga Perezeo, at ng mga Heveo, at ng mga Ebuseo. Pakikinggan kanila, pagkatapos isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong ako, Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo
at ako'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi niya dinadaas ang dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya'y kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Anyang kanyang ginawa, ang lahat sa bansay dapat ipaalam. Ating gunatiin ang kahanga-hanga niyang gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipan ako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng puon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Egypto sila ay takwil. Ipinabosabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bandang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit ba pagod na pagod ka? Why are you really tired and exhausted? Alam ko po, marami sa inyo ang bigat na. Marami sa inyo pressured sa buhay. At marami pa ang sagad na sa kanilang problema. But before you rest, my dear friends, you must look at what is the cause, the reason of your burden. Kasi kung hindi mo talaga alam kung anong kinakapagod mo, kahit na anong pagpapahinga ang gawin mo,
hindi ka lalakas. Meron po kasing mga pagod na hindi masasagot ng simpleng tulog lang. Amen? Meron din pong pagod na hindi nawawala kahit na kumain ka na o kahit nagbakasyon ka pa. So if you are really tired, ask yourself this question. What is the real reason of my fatigue, of my stress? Meron pong tatlong dahilan, maaaring pagod na pagod ka. What are sometimes these three reasons that cause our burdens, our pressure, our stresses in life? Una po, kaya pagod na pagod ka dahil dinadala mo yung hindi mo naman dapat dalhin. Amen? You are tired because you are carrying what you're not supposed to carry. Pagod ang marami sa inyo kasi ginagawa yung mga bagay na hindi naman dapat nila gawin. Amen? Pagod na pagod ang napakarami sa atin kasi yung dapat nilang gawin na pinapagawa ng Diyos, iniiwasan nila, hindi nila pinapansin. Ang sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, "Take my yoke upon you, for my yoke is easy and light." Kapatid, tignan mo ang iyong buhay ngayon. Baka may pinakikialaman ka na hindi mo naman dapat pakialaman. Baka may tinatrabaho ka na hindi mo naman dapat pagpaguran. O baka may iniisip ka na hindi mo naman dapat isipin. May kaibigan po ako, isang misis, sinusumbong po niya yung kanyang mister sa akin. Ito po kasing misis, sobrang depressed na. Lungkot na lungkot. Tinatanong niya sa akin, "Father, bibitiw na po ba ako dito sa aking mister?" Nalaman ko po, may karelasyon siya. At napakatagal na po pala, nagsisiping sila. Hindi ko po alam, naging, pasensya na po sa terma, napakatanga ko po. Hindi ko napapansin o baka nagbubulag-bulagan lang ako, Father. Habang nandoon sa bahay namin, tinetext pa mismo. Nagko-communicate sila nitong babae niya. "Father, hanggang kailan ba ako maghihintay dito sa aking asawa? Kakapit pa ba ako o iiwanan ko na siya?" Ang sabi ko po sa kanya, tanong mo sa Diyos. Magdasal ka. At huwag kang titigil na magdasal hanggat hindi ka makakakuha ng sagot sa Panginoon. Sabi ko pa po, baka napapagod ka lang kasi dinadala mo yung iyong asawa sa isip mo na hindi mo naman dapat siya dalhin dyan. Kasalanan ng asawa mo, nagbabae siya. At sigurado ako, nagigilty yan. Hayaan mo na harapin niya yung bunga ng kanyang problema. Pero kahit na paano mo isipin ang isipin itong asawa mo, hindi magbabago yan. Hindi siya babalik sa iyo. Unahin mong kumapit sa Diyos bago ka kumapit sa iyong asawa. At makikita mo, magiging magaan at payapa ka. So remember this, my dear friends. Before you hold on to things, to people, before you carry your wishes, your desires, your plans, your dreams, hold on to God's will first. Carry God's desire first. Magandang itanong po ito. Magandang pagnilayan. Ano ba yung mga bagay sa buhay ko, dinadala ko, sa isip ko, sa puso ko, sa loob ko, na hindi ko naman dapat dalhin? Baka iniisip mo yung mga toxic na tao na ayaw sa'yo. Baka palagi mong iniisip, dala-dala mo yung mga takot, pag-aalala mo dahil may sakit ka, nagpapagaling ka. Baka tinatago mo pa rin dyan sa iyong puso. Yung galit mo sa nanay mo, sa mga kapatid mo, sa pamilya mo. O baka may inggit ka sa ibang tao. Kaya naman pinapakialaman mo yung buhay nila. Pagod ka, kapatid, kasi binubuhay mo yung hindi mo buhay. Amen? Pagod ka, kapatid, kasi tinatrabaho mo yung hindi mo naman trabaho. Pagod na pagod ka, kapatid, kasi yung hindi para sa iyo, inaangkin mo. Amen? So, yan po, unang-una, bitawan mo yung hindi para sa iyo. Pero pangalawa, kaya pagod na pagod ka, kapatid, kasi may tinatago ka. The heaviest thing that we might be carrying is that thing that we are hiding. Bakit bugnot yung mister kapag umuwi?
Kasi hindi na masabi sa kanyang misis, di kita mahal. Meron na akong ibang nakita, nakilala. Mas mahal ako, mas sweet sa akin. Bakit ang tigas ng ulo niyang iyong anak? Baka tinatago lang sa'yo. Meron siyang boyfriend. Hindi masabi-sabi sa'yo kasi alam niya, sisigawan mo siya, papagalitan mo siya. Bakit ang sungit niyang iyong katrabaho? Baka hindi mo alam. May problema siya sa bahay. Baka patong-patong na yung kanyang utang. Sometimes, what makes us weary isn't just the load that we carry. What makes us really tired is the mask that we wear every day. Sabi ko nga, kahit na magaan, kalaunan, pag nagtagal, bibigat din yan. Amen? Aminin niyo po, marami sa inyo, pagod na, nagkukunwari, nakala mo, okay lang sila. Yung iba, nagpapanggap, malakas, pero ang totoo, sa loob, marupok sila. Nagpapakita ka, masaya ka, nag-i-smile ka. Pero pag mag-isa ka na lang, humahagulgul ka, umiiyak ka. Pinipili mong lumalaban, pero sa totoo lang, gusto mo nang sumuko. Mga kapatid, tandaan niyo po ang sabi ni Jesus, I am gentle and humble in heart. Ibig sabihin, hindi ka kailangan magpanggap sa harap ng Diyos. Hindi mo kailangan itago ang totoong nararamdaman mo sa Kanya. Inaanyayahan ka na lumapit ni Jesus at ipakita mo ang totoong nararamdaman mo, ang totoong pinagdadaanan mo. Because we have to understand this, that there is no healing in hiding. There is no freedom in faking. But there is rest in surrendering. Sumuko ka sa Diyos. Magpahinga ka sa Kanya at giginhawa ang buhay mo. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan, baka kaya pagod na pagod ka ngayon kasi binubuhat mo ang lahat na mag-isa lang. Alam natin ang kasabihan, no man is an island. Walang tao ang nabubuhay mag-isa. Kung babasahin niyo po ang Biblia, di ba? Ang unang tao, si Adan, nalulungkot siya na mag-isa pa lang siya. Kaya naman ang Diyos, ginawa si Eva. Nung sinugo ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, pinadala sila. Tigdala-dalawa. May kapartner sila sa kanilang misyon. Kahit naman po sa ating panalangin, gusto ni Jesus na dapat pag nagdadasal ka, may kasama ka pa rin. Anong sabi ni Jesus? Kapag merong 2 o 3 na nagdadasal, magkasama, nandun ako kasama nila. Kapatid, hindi mabuti ang nag-iisa. Nakasulat po yan sa Biblia. Read Genesis chapter 2 verse 18. It is not good that man should be alone. Lalong-lalo na kapag meron kang problema, hindi maganda na mag-isa ka lang. Kahit na alam ko yung mga iba sa inyo gusto maging superhero, no? Pero tandaan niyo po, kahit naman si Superman, meron siyang Justice League. Kahit naman po si Batman, meron din naman siyang Robin. Kahit naman ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos na yan, pero pumili pa rin siya ng mga apostol. 12 nga sila para makatulong niya sa kanyang misyon. Ang lakas po natin mga tao ay wala sa pag-iisa. Ang lakas natin ay makikita mo sa pakikiisa sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kayong mga nahihirapan, kayong mga napapagal na, lumapit kayo sa akin, pasanin niyo ang pamatok ko. Take my yoke and learn from me. Ang pamatok po kasi nung panahon ni Jesus, isa pong kahoy yan na pinapasan po ng 2 hayop. Kadalasan ang ginagawa po na mga magsasaka nun, kukuha po sila ng isang kalabaw na na-train. Bihasa na po sa pagtatrabaho. At ipapartner po yan dun sa isang hayop o kalabaw na baguhan pa lang. At yung hayop na may karanasan sa pagsasaka, siya po yung mamumuno, siya yung magli-lead dun po sa baguhan na hayop. Yan po yung ibig sabihin ni Jesus na tayo dapat ay sumunod sa Kanya. Pumartner tayo kay Jesus para hindi tayo mawala, para hindi tayo mapagod, para hindi tayo magwala. Kapatid,
lalo ka lang mapapagod kung mag-isa ka. Dahil hindi mo naman kaya ang lahat na mag-isa. Amen? Magandang itanong pag nilayan niyo po ngayong araw. Ano sa tatlong dahilan na ito ang nagiging sanhi, ugat ng aking kapaguran? Binubuhat ko ba ang mga hindi ko naman dapat buhatin? Nagpapanggap ba ako? Ako'y nagkukunwari. Baka meron akong tinatago sa aking buhay. O pilit ko bang ginagawa ang lahat na mag-isa at nakalimutan ko ng magpatulong sa iba at sa Diyos? Kapatid, pagkatapos mong matuklasan ang totoong dahilan ng iyong kapaguran, bumalik ka kay Jesus. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong pinagdadaanan. At bandang huli, mauunawaan mo na ang tunay na pahinga ay wala sa pera, wala din yan sa pagkain, wala din po yan sa lugar. Ang tunay na pahinga ay mararanasan sa isang tao, isang Diyos, na nakasama natin at kasama pa rin natin si Jesus. Please remember that peace is not a place. Rest is not only a vacation. Joy is not only an achievement, but true rest is a person. And that person is our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, mga kapatid, palagi kayong lumapit kay Jesus. Ano mang kalagayan mo, nasasaktan ka, lumapit ka sa Kanya. Nalilito ka, lumapit ka sa Kanya. Masakit ang loob mo, lumapit ka sa Kanya. Kung sobrang pagod mo na, at ayaw mo nang lumaban, hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Dahil kung wala ang Diyos, hindi ka magwawagi. Amen? Walang ibang makakapagbigay sa iyo ng tunay na lakas at pahinga. Tanging ang Diyos lang. Pangako niya yan kung lalapit ka. Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalig tayo sa Kanya mga salita na kung lalapit tayo sa Kanya, tayo'y makakatanggap ng kaginhawaan. May pananalig sa Kanyang pangako. Ipahayag natin ngayon sa panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga natutokso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa Kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo sa tuwi na kami makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong susumamong sambayanan. Tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan na iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin namang iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisaawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Nanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinagpasalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mabuti at maganda pong pagnilayan ngayong araw ang tatlong dahilan bakit maaaring kayo ay pagod na pagod. Una, baka naman meron kang tinatrabaho na hindi mo naman dapat gawin. Meron kang binubuhat na hindi mo naman dapat buhatin. Ang unang-unang dapat gawin natin ay ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga nagiging mabigat dahil yung ginagawa mo hindi binabasbasan ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, kaya pagod na pagod ka ay dahil pagod na pagod ka ng nagtatago. Ano yung tinatago mo? Ano yung hindi mo masabi sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kaibigan? Ang Diyos nakikita niyang lahat. Pero gusto niya magmula sa iyo, nabuksan mo ang iyong puso. Kahit na magaan lang ang pagkukunwari, kalaunan, mangangawit ka din. Pero pangatlo at kauli-ulihan, baka pagod na pagod ka. Ito ay dahil sinasarili mo lahat ng problema. Baka ginagawa mo ang lahat na mag-isa. My dear friends, God is there inviting you to take upon the yoke. Makiugnay ka, sumunod ka sa Kanya. At ang pangako niya, magiging magaan, magiging maginhawa at mapupuno ka ng kapayapaan. Ano ang dahilan ng iyong kapaguran? Pag nilayan mo, pag natuklasan mo, sabihin mo sa Diyos, magpatulong ka sa Kanya para sa panibagong lakas, pagpatuloy mong iyong misyon dito sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.